Ito po, maganda po 'tong sinabi ni ah, Babe Singson, Rogelio Babe Singson. Janitor ba kami? Why would I risk my life and my family just to solve the problems of the palace? Antindi, no? Tama ka naman dyan. Hindi kayo janitor, hindi rin naman kayo, ah, hindi mo dapat i-risk yung pamilya mo para lutasin yung problema ng palasyo. Ang tanong, bakit mo tinanggap yung trabaho in the first place? Akala mo magkakapera ka. Akala nyo kasi magkakapera kayo sa pagiging ICI. Ngayong hindi kayo nagkapera, hindi ko yan kilala. Ang alam ko, dilawan yan. Pag mga dilawan, wala akong believe sa mga prinsipyo ng mga yan. Yan lang po ang tanging masasabi ko. Kasi bakit mo tatanggapin? Alam mo naman alam mo, wala kayong ideya na ang lawak ng problemang lulutasin nyo. Siyempre, baka yan lang yung sinasabi mo. Baka masakit sa loob mo na may mga gustong iligtas na tao ang ICI. O ano sinabi ni Magalong? O yung mga fans ni Magalong, baka punahin nyo na naman ako na kaya mo bang humarap kay Magalong? Wala akong pakialam kay Magalong. Wala po siyang bilang sa national level. Pinopromote lang po yan ngayon ng mga dilawan. Baka tumakbo sigurong Vice President o kaya ay Senador. Wala pong kakainin yan sa national level. Ang chance na lang sana, makuha niya yung mga Duterte votes, di ba? Pero nagpakita na po siya kagad ng kulay niya. Yung kulay nilang dilawan, baliktarin, kain suka. Yan ang mga dilawan. Kung saan sila makikinabang. Di ba? Rally kayo na rally. ICI ka na nga. Nag-resign ka. Ano nirarally mo, Magalong? Bakit ka kasama sa rally? Di ba tinalaga ka sa ICI? Bakit ka nag-resign? Tapos magrarally ka, sabihin mo na, tama to, Singson. Pero ang tanong ko sa'yo, bakit mo tinanggap in the first place? Alam na alam naman namin na yung gamit ng ICI, panlito lang yan eh. Ang gamit ng ICI para lang masabi na si BBM ay may ginagawa. Thank you very much kay OFW. Kami, pangkape Boss Buds. Thank you very much sa $499 na pangkape. Yan. Okay, tuloy natin ang mga pagsagot dito sa mga tukmolins na to. Eto po. Hindi nila kayang banatan si Pulong kasi sinasagot sila ni Pulong. Sinasabi nila na naduwag daw si Pulong. I don't run from real investigations. I only refuse to be part of a scripted circus pretending to be one. Congressman Pulong Duterte. Yan po ang pahayag niya tungkol po dito sa nagsabi na siya ay naduwag. Utot nyo, naduwag. Ang tanong, ang daming merong sabi ng PNP ay AFP na lang. Wag na yung sa mas malaki. 200 plus yung flood control na ghost flood control. Ghost pa lang yan ha. Iba pa po yung substandard. Mas marami malamang yung substandard. Sa ghost pa lang. Bakit hindi nyo unahing imbestigahan yung nakita o na napatunayang ghost? Yun ang unahin nyo. May ghost project ba sa Davao? Wala. May substandard ba? Wala rin. Uunahin yung imbestigahan. Bakit nyo inimbestigahan si Pulong Duterte? Kasi Duterte siya? Tapat na ba yun para imbestigahan? Kalokohan nyo. Okay. Ito po yung mga sausaw na mga dilawan at pinklawan. Tungkol po dito sa desisyon ng Korte Suprema.
May this SC decision be a strong reminder to all lawmakers and executive officials to respect the Constitution, especially its requirements on how to handle our people's money. Funds for specific public uses should not be diverted while we make sure that general government funds are properly allocated and utilized for services, programs, and projects that truly promote and uplift the welfare of our people. Alam niyo yung mga dilawan, sabi po to ni Laila de Lima. Alam niyo yung mga dilawan, kahit English, wala ka pa rin katuturan eh. Sige, total, konstitusyon, igalang ang konstitusyon. Alam mo ba, Dilima, kung ano ang nakalagay sa konstitusyon? Pag lumabag ka sa saligang batas, dapat kang makulong. Sabi po ng Supreme Court, lumabag ang gobyerno sa pagkuha nila ng pera ng 60 billion ng PhilHealth. Nilalabag nila yung batas ng universal healthcare law. Laila de Lima, wag panay dakdak. Laila de Lima, wag panay sausaw. Laila de Lima, wag panay pasawsaw. May lumabag sa batas. Hindi ba nararapat na ipakulong mo? Bakit hindi mo ipakulong? Bakit hindi mo sampahan na reklamo si Recto? Kasi kung wala kayong gagawin, may lumabag sa batas. Alam ninyong may lumabag sa batas. Natuwa na kayo na magsusoli. Kaya pala tuwan-tuwa kayo lahat na nagsusoli si Alcantara eh. Mga mukha kayong pera lang lahat. Dapat may managot. Bakit? Panay pasawsaw lang ay hindi pa. Bakit panay pagsawsaw lang ang ginagawa mo? Bakit ka lang sumasawsaw? Huwag ka lang sumawsaw ng sumawsaw. Pagpasawsaw ka ay hindi pa. Huwag ka lang sumawsaw. May kakayahan kayo, mga abogado kayo, congressman kayo. Tampahan nyo ng kasuhan nyo si Recto. Para tigilan nyo yung kadadrama. Ito na naman po. For unity's sake, yan naman po ang bukang bibig ng palasyo. Lahat daw po pwedeng makipag-dialogue si BBM para po sa unity. Ito lang po masasabi natin. Utot nyo. Uniteam kayo eh. Pinalasubas ninyo si BP Sara. Ngayon gusto nyong makipag-uniteam kay BP Sara ulit? For the sake of unity daw. Makikipag-dialogue daw si BBM kay BP Sara. Utot nyong lahat. Alam nyo, nung uniteam pa, sinusumbong na ni BP Sara yan. Yung ginawa sa kanya, nakialam sa pondo ng DepEd, si Saldico at saka si Martin Romualdez, sinumbong ni BP Sara sa presidente. Ano sabi ni BP Sara na ginawa ni BBM? Deadma lang. Huwag nyo sabihin na hindi pinaparating. Nakita na. Nakita na, no? Nakita po ng lahat ng tao. Pinakita ni BP Sara sa Pangulo na may ginagawa yung kanyang pinsan at yung alalay ng kanyang pinsan na si Saldico. In-expose na niya. Wala pa rin ginawa. Pero tuwan-tuwa siya nung pinangunahan ng anak niya yung pagpirma ng impeachment kay BP Sara. Unity, utot nyo. Ito po. Sabi ni Auntie Claire, proud daw po si President Bongbong Marcos sa ginagawa ng kanyang anak na si Representative Sandro Marcos, submitting himself to the Independent Commission for Infrastructure.
matapang na humarap sa investigasyon, di tulad ng iba. Matapang pala, bakit naka-executive session? Walang maniniwala na matapang si Sandro. Bakit hindi siya nag-live? 'Di ba? At huli na lang kasi may lakad ako eh. Wala akong statement tungkol sa Noche Buena. Ito po ang sinabi ni ni Senador Marcoleta dahil po sa kumakalat na wag na yung quote card ba tawag doon? Na sinabi niya raw na gastos lang yan Noche Buena, wag na mag Noche Buena. Ito po ang sagot ni Marcoleta. Wala akong statement tungkol sa Noche Buena, wag niyong ipasa sa akin ang kapalpakan ng isang yusek ukol sa kanyang 500 pesos Noche Buena. Sunog na naman kayo kay Senator Rodante Marcoleta. Ito na lang, isa na lang, si Kokey Redon. Pulong Duterte's ICI no-show means waiving his right to explain his side. Ginawa nyo na kay VP Sara yan. In the first place, bakit nyo pinagpapaliwanag si Pulong Duterte? Ano ang anomalya sa Davao City? Bakit kinakailangan magpaliwanag ni Pulong Duterte? Ang dami na nagpunta, ICI, pabalik-balik. Naroon na ang COA, nagpunta na ron ang DPWH, nagpunta na lahat ng ahensya. Bakit kinakailangan magpaliwanag sa iyo, Kokey? Ikaw ang dapat magpaliwanag. Bakit gumagawa ka ng issue sa Dolomite Beach? Bakit ginagawan mo ng issue ang Dolomite Beach? Kita mo, miski yung leader nyo, hindi inaprobahan yung pag-iimbestiga mo sa Dolomite Beach. Yung pagmumukha mo, ipaliwanag mo. Yan lang po ang ating topic. Pwede na kayo magtanong, magbigay na reaksyon na tigit sa lahat. Pwede po kayong magpakape.